Oo. Yun yun. Oh. Eto mainit Nako, na mainit to ngayon. Grabe. Nai-content mo na ba to? si Boss Jewel, ano? Yung ano, meron ako napansin diyan kasi nga yung nakadate doon sa saan ba 'yon? Sa release nung kay Oo, Martires. yung paper na ano, yung papel. Ano yun? September 15 or September 19, something like that. Meron yata tayo 20, nandito. 2025. No? Kung titignan mo, yung request ni Villanueva para doon sa ombudsman na magsasabing i-clear siya, ni-request niya is September 15. Ito ba No? yun? Asan yan? Sige nga. Hindi. Hindi to. May dalawang papel dyan. May dalawang papel. Naka-request doon September 15. No? Di ba doon nakainitan yung kung sino yung magiging ombudsman mga September 15 kasi naging ombudsman naman naging ombudsman naman siya nung October 10 kung hindi ako nagkakamali, October 10 ng time na naging ombudsman siya. So, feeling ko dahil nabasa na nila, nahahalongkatin lahat ni Boying yan, ang ginawa nila is, bago pa umupo bilang ombudsman si Boying, ayusin na natin yung ano. Kumbaga, issuehan nyo na ako ng ganito. Issuehan nyo na ako ng, ano ba to? Yun, yung clearance, nawala na akong kasong kinakaharap. So, nakatunog sila, tingin ko, feeling ko. Ano? Pero, miski lahat naman tayo Miski lahat tayo, wala tayong nakita sa media na balita dun And then, yun nga kinabubwisit ni ni Ombudsman na Boying Kasi nga ang pagkaka-label niya nga raw is secret yung pagkakaano ng desisyon, yung secret decision. Oo. Yun yung nga yung inaano, pero maraming nagsasabi na posibleng gawan ng legal action ni ni Secretary Boying kasi parang lagi niyang ini-insist nga yung secret daw no, very mysterious yung decision. Yun yung pero although nung unang mga araw nung ang sinabi niya na medyo mahirap kasing parang kontrahin yung predecessor mo Yun yung pagkakasabi niya. Pero ako naniniwala ako sa posibleng baka kanain niya si Ombudsman Martires kasi ang daming mga abogado rin na nagsasabi na mali yung ginawa ni Dami, na yan. Kumbaga, kung mapatunayan yan is strike 2 na si Martires. Unang-una, strike 1 yung sa SALN. Correct. Diba? Yung pagsasarado nila, yung hindi nila pagbibigayin. Kumbaga parang itinatago na sa mamamayang Pilipino yung SALN ng mga politiko na kailangan magpaalam doon sa politiko. Pag hindi na pumayag, wala ka na makikita ng SALN. Strike 1 na yun. Strike 2, eto. Yung parang secret decision nila o secret na dismissal nung kaso niya. Tsaka yan di ba yung kay Conchita Carpio, naka-public yan lahat Naka-public yan Tapos eto yung decision parang naging parang private na lang, parang sila na lang ang nakakaalam. Miski si Boying Remulla, hindi alam. Mga reporter, yan, kapag ka mga nakakakuha ng mga scoop yan. Di ba? Pagka nakakarinig na, ganito, ganyan. Dismiss na yung kaso ni Joel. Puntahan natin, interview agad yan. Wala silang may agad. Ngayon, ang pinanlalaban ng mga DDS, sasabihin sa iyo, hindi ka kasi nagre-research Ganon. Pahiya daw si Secretary Boying. Oo. Hindi ka kasi nagre-research et cetera, et cetera. Pero totoo, wala namang i-research talaga. Wala namang maipakita. Oo. Ngayon, gano'n na lang yung gagawin. Nagagalit sila kay Boying, tapos ang sasabihin nila doon sa mga sumusuporta kay Boying at sa atin, hindi kasi kayo nagre-research kaya hindi nyo alam na nung 2019 dismiss na yan, ganyan. Pero wala naman talaga.
Pero ang galing no? Ang galing din ng pagkakaano. Pero ang alam ko, na to, final and executory na to eh. No? Hindi na pwedeng i-reverse. Pero although, dahil nga, yung secret, no? And very mysterious yung decision na to, at saka hindi ipinablik, talagang totally wala nakakaalam eh. And I think yung even dun sa staff ng ombudsman, hindi ko alam kung pero parang ganun yung pagkakasabi. So, posible magkaroon ng mahanapan ng grounds ni ombudsman na Boying, no, kung paano I'm pretty sure madadali to si Joel Villanueva pati at sasabit din. Baka pwede niya baliktarin yan bilang siya ngayon ng ombudsman. Posible. Kasi binaliktad nga ni Martires yung decision ni Carpio ni Ombudsman Carpio. Di ba? Baka pwede din baliktarin niya. Pero magiging yan, mainit ngayong linggo yan, no? Etong buong week na yan. Tapos ang sagot lang ni Joel, harassment. Ayun. Harassment. Ay, pero may bali-balita kasi nung congressman pa siya Meron din balita nakasama si Marcoleta diyan sa mga nadesisyonan na dapat nang bawiin yung pagiging congressman. Alam ko kasali si Marcoleta pero we'll dig deeper into that pagka I think in the next few days makakuha tayo ng konting impormasyon Wag nang isama si Marcoleta. Baka atakihin na ng sobra yung mga DDS. Di ba? Baka atakihin na ng sobra yung mga DDS. Sasabihin na naman nila, tina-target yung mga nakakalaban ng Marcos. Ayun na naman. Paulit-ulit na ganyan. Pero paulit-ulit lang naman sila. Ang tawag dito, madami talaga. Naramdaman mo yun dun sa interview ni Ombudsman Boying, medyo nabuisit din talaga siya kasi gulat siya No, magpapadala na sana siya ng letter kay Tito Sen. No? Pero ngayon nag-declare nagkaroon ulit siya ng statement na yun na nga hindi na matutuloy kasi nga hindi nila alam meron palang ganyan. Grabe. Nagulat, Pero talagang 2019 nakasulat yun doon, tapos September 15 kung di ako nagkakamali parang humingi si Joel Villanueva. Secret din yun Secret din yun. Kasi kung secret to si no? Kung September 19 September 15 last month lumabas na yan na kumbaga, di ba, binabanatan na nga si Joel at dinidig yung yung mga nakaraang kaso niya. Di ba? September 15 siya nag-request sa ombudsman at sa Sandigan Bayan kung makakakuha ng kopya, which is yun nga, parang timing na timing Oo. Di ba? Parang timing na timing, bigyan mo na ako ng ng ganito clearance bago ka umalis sa position mo. Dapat nilabas din nila yung araw na yan nung September last month. Oo. Di ba? Kasi may mga bumabanat na sa kanya last month pa, may mga bumabanat na si Joel Villanueva, i-dismiss ni Conchita Carpio, ganito, bla bla bla. Bakit hindi nila linabas nung September 15? Correct. Tsaka may mga interview nga tama ka, para matapos na yan. So ngayon, ang nakikita ko dyan is parang bigyan mo na kami ng clearance bago ka mawala sa posisyon mo, tapos ilalabas na lang namin kapag kinakailangan na. Posible din. Si Boying nagsalita na, di ba? Merong gagawin ganun. Saka nilabas na. Yung kailangan na natin to. Yan. Pero questionable. Garapalan din talaga, no? Talagang matindi rin. Questionable. Bakit mo hihingin yan nung September 15 kung binabanatan ka na nun, tapos September ba? Ngayong taon ba? Hindi. Hindi. Talaga, hindi ko masyado nakita yung details. 2019 yung dismissal na sinasabi. Okay. Pero humingi sila ng kopya ng
kopya niya ng clearance para kumbaga Okay. parang meron siyang kopya na ito cleared na ako sa mga kaso. September 15 or September 19 naglalaro diyan 2025 bago umalis si Martires. Grabe anomalyang yun, no? Talagang napaka-anomalya. Grabe. Pakiramdam ko diyan natunugan na nila. Nakakailanganin nila 'yun. Ganon. Nung alam nilang sa tingin ko nga nung nakita nilang medyo agresibo talaga si Ombudsman Boying, sa tingin ko ano na nga inasikaso ng mapangdiinan. Mawala man si Martires, at least wala na. Ano na, cleared na siya sa mga kaso. Pero baka sa tingin mo magagawa ng ano yan? Ng diskarte, ng turnaround, ng workaround? Meron akong napanood kanina Meron akong napanood kanina na yung mga ganyang bagay na hindi pinablicize na kumbaga parang inilihim is si Hilbay yata yun Si Hilbay yung nag-post na posible na baliktarin din ni Boying Remulla yan at mukhang may power si Boying Remulla na gano'n ang gawin dyan. Kahit final and executory na, no? No, pero basta ang alam ko, sigurado ako si Hilbay yung nag-post noon, not really sure kung tama lang yung yung pagkaka-explain ko.